Usap-usap ngayon ang sinasabing Castro 2.0 na si Adrian Nocum. Marami ang nakakaalala na kabataan ni Jason Castro nung ito'y nagsisimula pa lamang sa PBA at kung paano ang mga galawan niya nung ito'y nasa kanyang prime na. Adrian Nocum talagang nakatagpo ang roster ng isang monster rookie. At may 4 na players po ngayon na naghahanap pa rin ng mapapasukang team para magkaroon ng trabaho. Alamin kung sino-sino sila. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Teka, sino ba itong pinag-uusapan na rookie ngayon na si Adrian Clarence Nocum? Bali sinasabi nila na parang Castro 2.0 daw. Talagang yung The Blur mismo ang kinukumpara nila. Kung di ako nagkakamali, former star player ito ng Mapua at isa sa mga underrated guards sa PBA ngayon. Noong nagpa-drop siya, 24th pick lamang ito at 2nd rounder. May katangian siya na lubang nagustuhan ni Coach Yeng. Base sa mga napansin ko sa galawan niya, kaya pala naging The Blur dahil hindi sa moves, kundi dahil sa playing style na dala nito sa Rain or Shine. Yung playing style na alam mo na low-key pero effective. Yung tinatawag nilang oldies but goodies. Tsaka ibang klase makipag-drive sa ilalim. Parang The Blur talaga. Unstoppable at walang takot na lumulusot under the basket. Yan ang mga tipo ng Ross na gwardya. Yung mataas ang IQ at offense initiator din. Kung ikukumpara mo ang galawan ni Jason Castro sa kanya, medyo malayo. Kasi si Castro mabilis, pang fast pacing at halos wala na espasyo kung sumusugod pero nakakalusot. Si Castro yung versatility niya ibang klase. Nung kapanahunan niyo mga quiz, parang times 3 siya ni CJ Perez. Hindi nila tatawaging best point guard of Asia para lang sa wala, diba? Speedy masyado si Castro. Si Adrian Nocum versatile din at napaka-reliable sa opensa sa lahat ng anggulo. Talagang hindi nagkamali si Coach Yeng sa pagkuha sa kanya. At alam nyo ba na nakakuha pa siya ng 29 points laban sa Meralco at nagiging consistent po ang numbers niya ngayon. Kapag itong Ross, bibigyan lang siya ng mahabang playing time, hindi lang ito ang kayang ipakita niya. Tiyak ako na mas magiging smooth pa ang opensa niya dahil sa mataas na kumpiyansa na nakukuha niya. Bigla mong maiisip na kaya pala binigay ng Ross ng batak at kaya pala ang ganang takbo ng Ross ngayon despite sa mga talo nila kasi yung deficit points sobrang dikit lang. Kung ako sa Ross, ingatan nila ang rookie na to dahil kapag ganitong pinapakita nila, mainit sa mata ng mga big teams yan. Baka biglang magbago ang plano nila. Nakatagpo sila ng isang Jason Castro 2.0 at may future ang Ross ngayon. Pwedeng-pwede lang maibalik yung dating winning culture nila sa kapanahunan ni Paulie at Jeff Chan. At ang Ross napapaligiran ng mga rookies na puro may future. Lahat sila may capacity na dalhin ang Ross to the next level. Paano pa kaya kapag naikip nila ang core na up to 2 years intact sila? Siguradong balik contender ulit ang Ross. Anyway, ano pong masasabi nyo sa pinapakita ni Adrian Nocum ngayon? Siya na ba talaga ang sumasalamin sa kabataan ni Jason Castro? Tara, next update. May 4 na players po ngayon nagkukumahog na makahanap ng trabaho at wala silang mapapasukang team. Prince Capiral, Mike Tolomia, Carl, Brian Cruz at John Amores. Si Amores nasa reserve list pa naman. Medyo kailangan po nilang trabaho to eh. Napapansin ko sa 3 players na to, injury prone na rin silang lahat. Kung ako sa kanila, pwede naman silang mag-MPBL pero syempre iba lang rate ng sahod doon. Kung sa bagay, mas malaki naman ang tinatanggap ng mga players na taga PBA kumpara sa normal na players nila dyan. Lalo na yan si Capiral na big man, sigurado mainit sa mata ng MPBL yan. Sa palagay ko nga rin, may posibilidad pang makuha ng PBA team si Capiral kumpara sa lahat. Si Mike Tolomia at CBC, kinumpirma din po ng mother teams nila ang pagtanggal sa kanila. Parang ganito na talagang eksena sa PBA kapag seldom use ka. Expected kapag di ka na masyadong ginagamit, talagang magiging kawawa ang career mo. It's either pagpapasapasahan ka nila sa lower teams or mas malala wala ka nang babalikan sa PBA. Buti na lang may ang PBL, at least may opportunity na matitira sa kanila. Tsaka yung management laging sinasabi na punong-puno na raw kasi yung slot nila. Ay nako, yan na nga bang sinasabi ko. Dahil sa kakulangan sa PBA teams, halos umaapaw na sa mga players ng PBA. At dahil nga salat sa teams, mas sinasala pa lahat ng players na dapat yung may quality talaga. Akala ko ba, magpapapasok na sila ng mga bagong kumpanya sa PBA? Kailan kaya ito mangyayari? Para wala ng players ang ma-eject sa PBA at lahat sila magkaroon naman ng lugar para mapatunayan na karapat dapat pa rin sila sa PBA. Magkakaroon pa kaya ng expansion ng ligang ito?